Okay, good day guys. Marami nagre-request ano yung power source ni Ice, the camper van. Na proud to say, build, not bought. Lahat ng nakikita nyo doon sa mga post ko, lahat yun is done with a no-skilled carpentry skills tayo. Kumbaga, lahat pure plan, well, not pure planning. Ini-imagine ko lang tapos binubuo ko na lang. So going back, power source reveal tayo. This whole setup is DIY. Lahat yan natutunan ko sa Facebook group ng Solar DIYers, na search nyo na makikita nyo yun doon. And then pinag-aralan ko kada isa, ano yung purpose, ano yung benefits, tsaka features. So let's start with yung solar charge controller ko. Solar charge controller is ito yung manggagaling na power sa solar panels na doon. Nasa labas pa, hindi ko nilagay sa taas. Solar panel ko is 120 watt monocrystalline. It's 120 watts, around 1,800 pesos plus shipping fee. And then solar charge controller, I got this for free from Timo. Pinadala nila sa akin. 10 amperes lang to, na kaya is hanggang 150 watts na solar panel lang. Kaya 120 watts lang yung panel ko. Hindi pwedeng mas mataas yung solar panel sa amperahe ng solar charge controller, kundi masisira ito. Sa ngayon nagcha-charge siya, hindi na makita, pero mapapansin nyo mamaya, may close-up tayo dyan. And then low voltage disconnect, ito yung protection ng battery ko para hindi ma-discharge. Yung battery ko, I'm using LiPo 4 60 amp hour na battery. So andun din siya sa baba. Ito, yan. And then circuit breakers, I have 3. Ito galing ng solar panel. Ito galing from battery. Ito papunta sa AC power inverter, which is this one. I got 20 amperes, 20, 30 ata to, basta ganon. May computation din yan. Basta search nyo na sa YouTube, makikita nyo paano how to compute the power ampere na gagamitin ninyo para naka-safety ang system. And then power inverter, it's a 1000 watts pure sine wave, pero continuous running output niya is around 600 to 700. So yung 1000 yun yung maximum, pero kung continuous usage siya, 600 to 700, which is more than enough na kailangan kong gamitin sa buong camper van ko. And then lahat ng wires dyan malalaki. I got this one, is ito yung galing sa may solar panel. Ito is a 10 gauge pang solar panel talaga. And then this one is a 10 AWG stranded galing sa battery papunta sa circuit breaker. And then yung ito, ano to, automotive wires yan na digis din, galing sa low voltage disconnect ko papunta sa breaker, papunta sa relay. May relay pa yan nandun sa ilalim, hindi na makita. Now if you're going to ask me is gaano katagal tumatagal ang battery, kung full charge siya and then ang gamit lang ng camper van is 24/7 or 24 hours na personal ref, which is nandito sa cabinet na to, hindi ko pala na-install. Sabihin na natin kaya naman, kaya. Pero most of the time, kaya nga magka-camping, I don't want to be nadala ko yung buong bahay. Kaya nga outdoor camping, you don't need to bring everything, you convenient of your home sa labas. Anong sense for me? Parang wala atang sense sa akin pagka ganon, na dala ko rin yung amenities ko ng buong bahay. Kaya nga outdoor
living basic. And mga ilaw lang naman dito is yung isang solar light din nasa taas na, which is ipopost ko din yun sa group, sa Facebook page namin ng Camp Tripid. Now moving forward, may nag-PM sa akin, sabi niya, Camp Tripid, bakit di ka bumili ng branded? Now I have nothing against with branded, with power supplies or solar power generators. Yun ang gusto nila, yun ang trip nila, may pambili. First, mahal sa akin, hindi feasible for me to invest much on those when I know how to build my own. Hindi nga lang siya aesthetic gaya ng mga portable. Ito hindi, talaga nakafix siya sa van, which is yung talaga main purpose is nakafix siya rito. Pangalawa, pagka may nasira doon, definitely tatawagan ng customer support, and then maghihintay ka for how many days bago dumating yung replacement. And hindi pwedeng laging ganon. Kumbaga parang nakadepende ka doon sa after sales nila. Well, which you do have the right naman kasi may warranty naman eh. What if quote-unquote natapos na yung warranty and then kailangan na palitan, so wala na. So this DIY solar setup, I can upgrade anytime, depende sa gusto ko. Sa ngayon, ang cost lang na nagastos ko rito, mahal na talaga battery guys, nasa 7,000 to 8,000 ng battery. Inverter is around 1,700. Ito mga breakers, 115 pesos ang isa. Yung case is 210. Yung low voltage disconnect is around 95. Yung relay ando sa ilalim, hindi makita, is 115 pesos. Solar charge controller, which is hindi pa siya MPPT. Ano pinagkaiba ng dalawa? Solar charge controller is efficiency, sabihin natin nasa 50 to 30% efficiency na talagang magiging niya yung power ng araw. Compared sa MPPT, which costs 3 times sa solar charge controller, which is na-maximize niya yung harvest mo per day, which is around 70 to 80%. Hindi ko sinasabing 100% kasi may mga voltage drops pa yan. So marginal value tayo 70 to 80%. Pagka MPPT, mas maganda yung harvest at mas mabilis mag-charge. Yung solar charge controller ko naman is papalitan ko rin yan. Sa ngayon, stick muna ako sa ganyan kasi nga tingnan natin as days goes by, tingnan natin kung if the demands will ask for more. Pero the way I see it, it's working perfectly fine for me. And siguro next video ko will be setting up the awning tent. If you can check the page, Camp Tripid, na yung roof rack ko is a DIY din. All aluminum. Ginastos ko lang doon is 500 pesos. Aside from doon so may kabitan ng crossbar. Crossbar is from an online store, 800 pesos for Toyota Light Ace. Yun lang yung ginastos ko doon. Pero the roof rack itself, all aluminum, tubular. Yung flooring niya is naka-panel din, aluminum panel na ganito, which is solid. Mapapansin nyo din sa mga page, sa mga pinost ko sa page namin, yung ibabaw ng mga cabinets ko is all aluminum. Wala sayang yung mga retaso na binibigay, most of them coming from junk shops. Pati yung mga 2x2 na ginamit ko dito is Palot China, lahat na ginamit ko sa buong camper van, it only cost me 300 pesos for the 2x2 and some plywood. Ang binili ko lang dito is phenolic board, yung sa kama namin na pwedeng gawing upuan at kama. Yung flooring is vinyl, which is also second hand, which cost me 5 pesos per isang haba. Hindi ko na kung anong haba, pero makapal siya. Kaya halata nyo naman second hand kasi tinuklap lang siya doon sa previous office. Hindi ako bumili ng bago. As long as it's service purpose,
na-evaluate ko naman lahat na it will work, yun ang kinukuha ko. Yung mga panels ko naman dito, sticker lang to. Yan, sticker lang yan. Yan, stickers lang yan. Sabi ko nga sa inyo guys, wala akong skills. As long as it gets the job done, dun po ako. Now, I have nothing against with those people na sabi natin may mga pambili. They can ask assistance from others. They can pay others to make their camper van dream come true. I have nothing against them. Taas ang kamay ko sa inyo kasi you do have a lot things or to buy, to purchase, to create your dream camper van. Now, ang dream camper van namin is hand-built, sariling sikap. By the way, lahat na nakikita nyo doon sa mga page, doon sa page ko, those cabinets are modular. Naaalis siya anytime kung kailangan ko mag-general cleaning or anything na pwede kong gawin, pwede ko siyang baguhin. But yeah, I love this camper van. Maski gate-to-gate siya. It's a Toyota Light Ace 1991 model, battle tested. Makikita nyo naman doon sa page. And looking forward guys na ma-meet kayo sa camping grounds. And ayun, so tingnan natin. Ito siya. Mapapansin nyo, hindi na siya makita. Ayan, nag-charge siya. Yan, basta ganyan. And then 13 points. Pag apiyatay ko siya, kaya papatayin natin yung galing sa solar panel. Ayan, magdadrop yan, magiging 13.5 na lang. 13 paglalaro. Mapapansin nyo rin, yan, wala yung blinking niya. So pagkainan ko yung panel, yun. Yan. So again guys, hanggang sa next video, thank you. This is the upgraded version ng solar setup ni Ice. What was changed? This one, from solar charge controller to a legit and valid MPPT controller, 20 amperes. Yung una kasi is 10 amperes lang. May nabibigyan ng higher version which cost around 200 pesos. Ito around nasa 1.2. And then, sumunod na pinalitan ko is this one. If pinapansin nyo yung unang video ko is orange black ang kulay. This one is a pure sine wave 60 Hz 1001 Payto 1,900. Itong dalawang to, well, literally lahat to online store. Now, yung una kong solar charge controller, kaya ako nagpalit, is gusto ko kasi medyo fast charging. Efficiency rate kasi to around 50 to 60% lang yung una. This one, it increased dramatically, around 80 to 90% efficiency. Mas mabilis mag-charge yung battery ko, which is ano dun sa baba, dito. LiPo for 60 amp hour. Mag-upgrade din ako nun pagka nagka-budget ulit. Kasi yung LiPo for 60 amp hour, which is sa online store ko din binili, 7,500 to 8,000. Depende sa brand. Yung brand na binili ko is, hindi ko na sasabihin, basta around 7,200 lang. Which is kilala rin sa Facebook group. Ito, kaya ako nagpalit kasi I want to have a stable power, especially sa mga high rated na equipments, rice cookers, thermal pot. Working naman yung una. Yung una okay din. Medyo nag-aalangan lang kasi ako kasi matagal ko na rin ginagamit yon. So I decided to invest on a good sine wave inverter, which is this one. 60 Hz kasi yan. The rest, the same. Dalawang, ito, 20 amperes na DC breaker, 30 amp na AC breaker na papunta doon.
Low voltage disconnect. Siya yung nangangalaga ng battery ko. Ito meron na rin kasi to. Meron na rin kasi yan na built-in. So naglagay pa ako nito. Pero match yung dalawang yan, nakasync yan. Kung yung low voltage disconnect nito, ganun din nakaset to. Ngayon current battery ko is around 13 volts. Yung power relay, medyo sablay ako dyan. Aminado ko, I made mistakes. YouTube learner lang kasi ako. Sa karamihan ito yung ginagamit nila. Inapansin ko umiinit. Ang sabi sa Facebook group na sinalihan ko, palitan ko daw ng solid state relay, which is applicable talaga at recommended. So I'll be changing that one. Now, if you notice, may fan doon. Umaandar yan pagka umandar din yun. May sariling fan pala to guys. Nag-auto on pagka sobrang mainit na siya. Nag-auto on yan. Ngayon wala siyang load. Pansin nyo, wala naman yung AC outlet ko. Ayan. So papalitan ko yan around 300 pesos solid state relay. Yung sa nag-post kasi ako sa group, bakit gano'n? Sabi, palitan ko daw to. So siguro sa next video, bago na yan, or pagkatapos ko na. Ito yung pupunta sa solar panel to. Ayan, ito itong cable to. Ngayon wala siyang, walang araw. Kasi makulim na nag-uulan. So mamaya, ipapakita ko yung video sa inyo nung MPPT controller ko. Legit siya guys, legit. Kayo na bahala. I don't want to promote anything or to advert. Basta i-search na lang. Nasa 1,200 yan. So 1,200, 19, yung casing nito is around 200 pesos lang. Ito mga breakers 150, 90 pesos, 175 yung relay. Yung battery is around 7,500 to 8,000. Depende sa brand. So yung brand ko nasa mid-range lang, nasa 7,500 something. May mga features pa yun na umaabot na 8,000 pesos, which hindi ko na binili. Yung may mga Bluetooth, hindi ko na kailangan yon kasi meron naman ako nito. So magpa-upgrade din ako ng battery sooner or later kasi nasa 12,000 yon yung 100 amp hour. Magandang klase na. Solar panel ko, magdadagdag ako ng isa pa na isang 120 ampere, 120 watts na solar panel. Kaya kasi nito is hanggang 250 watts. So kaya pa magtipid ng isa. So literally yung buong bubong ni Ice, which is a Light Ace Toyota, mapupuno yung part ng likod. May roof rack ako na ginawa, papansin nyo sa may mga post ko, DIY din yon. I'm planning na wag na doon ilagay, i-fix ko siya mismo doon sa likod ng bubong ni Ice kung magdadagdag pa ako ng isa. Pero naka-provision naman talaga sa dalawa yon. So ngayon wala akong magagawa kasi nga wala akong araw. Literally tapos na to. Tapos na yan. Kakabit ko na talaga yung solar panel. Hindi ko na yung pang rivets ko. So I'll be finishing up yung DIY owning ni Ice. Gawa din lahat yon. All scrap materials, non-aesthetics, as long as gets the job done, okay na. Now, kung kukumpitin nyo, malaki na gastos. Kung kukumpitin nyo lahat ng presyo niya kasama yung battery, nasa around 10 to 12,000 na. Bakit hindi ako nagaya ng mga iba na gumagamit ng mga branded na hindi ko na sabihin yung brand? Depende kasi yan sa preferences ninyo. Yung kasi pag kami nasira yung isang pyesa, hindi mo alam kung saan manggagaling. At least dito, pagka alam mo may fault, alam mo kung saan yung pwede mong ayusin at alam mo saan yung pwedeng palitan. So, yun ang main reason ko. Tsaka iba pa rin yung sariling gawa. Tsaka doon mag-upgrade ka pa which is costly din. Ito mag-upgrade lang ako, saglit lang. Battery, panel, ito. Pero ito, stick tayo dito. Pang van lang naman siya They are asking me, kaya ba mag-off-grid? Kaya, kung kaya. As long as maganda yung araw, maganda naman yung battery ko, tumatagal din naman yung at least 2 days. 80% pwede kong gamitin doon compared sa mga lead acid car batteries, 50% lang. Ito kasi LiPo 4, so kaya ng 80% bago ulit mag-charge para for battery efficiency at taking care of the battery. So yun muna guys, until the next video, and thank you. So guys, ito yung video ng MPPT controller ko. Napapansin nyo yung arrow doon, hindi siya nagpa-flash. Ibig sabihin wala siya nakukuha ang araw kasi makulimlim. So hindi siya nagcha-charge. So this one is ito yung voltahe ng panel ko. Ito yung voltahe ng battery ko.
Tapos nagpapalit kasi yan, and then ito yung value kung kailan yung sa load ko papunta sa 12 volts, yung mga 12 volts accessories. So 33% yung init, yung temperature ng ambience temperature, 56% yung battery ko. So pwede ko pa siyang gamitan na at least pagka umabot siya ng 30%, yan. And then this one, yung low voltage disconnect. Ito yung actual battery ko na same doon, na lumalabas may MPPT. Tapos magdi-disconnect yung battery ko ng 12.3, which is same ng MPPT ko. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo, relay na umiinit. Yan, ito siya. So may fan, so hindi siya umaandar kasi walang load yung inverter. Walang load yan, hindi siya gumagana. Kaya ako lang pinapaandar yung fan pagka may load. Umiinit talaga siya. Maski ngayon mainit siya ngayon, guys. Maski ngayon mainit siya. Warm siya, warm. Na supposedly dapat hindi ganoon. So ito. So na-monitor ko lahat. Yan. So, that's the reason why kumpara din ako part ng legit na valid MPPT controller. Okay siya. Maximum voltage na to, yung panel ko is 18 volts. Ito yung voltahe ng kuryente ko. May discrepancy na 0.1 dito sa doon kasi siyempre tatakbo pa sa wires yan. Kaya medyo okay lang yon na gano'n na yung difference. So yung mga breakers ko, yan, 220 amperes, isang 32. Napansin nyo naka-on yung inverter ko pero di umaandar kasi wala naman on load. Wala nakasaksak. Yan. So I'll try to zoom out. Pasensya na guys, cellphone lang gamit ko kaya magalaw. So ito na siya. Yan ang upgraded version niya.